dahil nga po nagkaroon ng realization, ay ito na po, no, na i-evaluate nila at nagkakaroon sila ng assessment. At napakaganda po na sinasabi ng 11, no. Kagabi ay sinabi dito, umuungal tayong lahat na gaya ng mga oso. Dumaraing tayo sa dalamhati tulad ng mga kalapati. Ang hinihintay nating katarungan ay hindi dumarating. Nais nating maligtas sa kaapihan at kahirapan, ngunit ang kaligtasan ay malayo. Tingnan natin dito, no, ang mga tao ay alam naman natin na minsan namubuhay sila sa sistema nila, nabuhay sila sa kanilang mga base sa kanilang karunungan, no, at hindi sila umasa sa Panginoon. At dito nga po, kailan lang ba sila tatawag? Pag kailangan lang. Subalit, again, tayo ay pinapaalalahanan ng talatang ito na tayo ay manatili sa kanyang presensya, no? Ibig sabihin, ito ay nagbibigay sa atin ng paalaala na tayo ay magpatuloy, manumbalik sa Panginoon. Ito nga po isang maabagbag damdamin na naglalarawan ng isang desperadong kalagayan ng tao. Ito ay naglalarawan ng isang pagkabigo, nagdalamhati na bayan na nakaramdam ng pagkakulong. Lang po na bigyan ko dito ng yan. Magandang gabi, Pastor Dom. Salamat po, nandiyan ka na. Yan. So ito nga po, no, yung paghahambing ng mga tao sa umuungal na parang oso at yung sa kalapati. Alam natin ang oso ay very strong, no, very power, kumbaga sa laki niya. Subalit, yun nga po, no, nagdadalamhati na parang kalapati ay tumutukoy sa paghingi o pag-asa na mayroong kaligtasan o kapayapaan. Subalit, nagpapahayag ito ng galit at pagkabalisa habang ang daing ng parang kalapati ay sumasalamin sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Makikita rin po natin dito, no, yung may matinding pananabik ang mga tao sa katarungan at pagliligtas, no, ng Diyos na tanging siya lamang po ang talagang makakatupad. At limitado ang kaalaman ng tao, limitado ang kakayahan natin. Kaya nga tayo ay patuloy na umasa sa Panginoon at hindi sa ating mga sarili. Yan, magandang gabi, Princess, kasama ni Pastor Dom. Yan. So, isang isang paalaala ng ang verse 11, ang daming pinaalala nito na yung natututo kasi ang tao sa sariling karunungan, sa sariling kakayahan, no? Pero dumarating yung time talaga na nare-realize natin na oops, teka, limitado lang kakayahan natin. Again, sa pamagitan ng Panginoong Hesus, siya ang makakapagbigay, no? Siya ang solusyon sa lahat. At yun nga, tayo ay kanya niligtas, tayo ay makapanumbalik sa Ama sa pamagitan niya, no? Nakita natin ang Diyos ang nagbigay ng solusyon, ang Diyos din ang gumawa ng paraan upang tayo makabalik sa Kanya. So, ganun po kabuti ang Panginoon, at yun po yung lagi kong pinagpapasalamat, no? Sa lahat ng napag-aaralan ay tumutukoy palagi, no? Na nandun lagi yung kanyang pag-aalok ng kaligtasan, panunumbalik sa Kanya, pagsisisi. Yan, magandang gabi po. Siyempre sa akin pinsan ba to, Jared? Yan. Magandang gabi. Ayan, ang daming sa akin dito, no? Yung minsan kasi ugali ko is ako lahat. Pero again, hindi po natin kaya, no? So, dahil nga po sa kasalanan na naipamuhay ng mga taong ito, sila ay napalayo sa Panginoon, unti-unti nila nakita yung realization na tayo ay walang kakayanan, no, na iligtas ang ating sarili, kundi ang Panginoon lamang, ang Diyos lamang ang makakagawa. Yan, sa verse 12, yan, palalim ng palalim yung actually pag-aaral natin, no? Sinabi, no, isang bayang may sala, tinatanggi ang Diyos. Yun, ito naman yung tema dito, no? Sinabi dito, Yahweh, maraming beses kami naghimagsik laban sa iyo.
Inuusig kami ng aming mga kasalanan. Alam namin kami naging makasalanan, nalalaman namin ang aming mga pagkakasala. So makikita po natin dito, no, may pag-amin, may assessment, no, mayroong pagtanggap sa kanilang nagawa, no, at yung pagtalikod nila sa Panginoon, pagsuway, pagtanggi sa mga inaalok ng Diyos. So makikita rin po natin dito na ito ay isang katangian na kinikilala ni Propeta Isaiah, na katangian ng pagkakasala ng mga tao na ipinapahawatig dito ang diwa na ang kanilang mga kasalanan ay aktibong kumikilos laban sa kanila, na nagdudulot ng pinsala at umahantong sa paghatol. Ang talatang ito ay nagsisilbing isang madamdaming paalaala ng kalagayan ng tao at ang pangkalahatang pangangailangan para sa pagsisisi at kapatawaran. Binibigyan diin dito ang katotohanan ng kasalanan at ang mga bunga nito, habang tinuturo rin ang pag-asa ng pagkakasundo at pagpapanumbalik sa pagmamagitan ng awa at biyaya ng Diyos. Yan. So makita natin, no, nakita natin yung process, yung pagkakasunod-sunod ng naging sitwasyon sa kabila ng mga kasalanang ipinamuhay, no, nalubog sila, naging gumon sila, at unti-unti, no, there's a realization. Yun yung natakil nung sa verse 9 and 10. At dito ay na parang alam mo yung nahimasmasan sila, no? Nakita nila yung pagkakasala nila, inamin nila yung mga nagawa nilang pagtalikod sa Panginoon. At ito nga po, no, sinasabi nila sa verse 11, sa verse 12 na maraming beses, no, alam natin sa panahon nila Haring Ahas na sinabihan siya ni Propeta Isaiah na kayo'y magtiwala kay Yahweh, no? Subalit mas pinili ni Ahas na magtiwala sa ibang bansa, no? Sa ibang samahan o grupo, no? Na mas pinagkatiwalaan nila. Ganon din sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan at sa mga maling tarungan, no? At kawalan ng katwiran. So makikita po natin kung gaano nilamon, no, ang mga tao noon ng kasalanan, at ito nga po yung naglayo sa kanila sa Panginoon. And that's why doon dumating na po yung realization, no. Grabe po. Nakita natin dito yung process, but sa dulo nandun palagi yung pag-aalok ng Panginoon, no. Yung paanyaya niya na manumbalik ka anak, manumbalik kayo sa akin at I will restore you. So grabe po, no, talata ay isang panawagan sa kamalayan, no? Awareness. Yan. Yung big word palagi na kailangan nating ipamuhay, no? Beware. Yan. Yan ang mga panggising ng Touching Lives, no? Talagang magigising ka, teka, susuriin mo talaga sarili mo. Kasi talagang, no, panawagan sa kamalayan sa sarili at pagkilala sa pagkakamali. Sana lahat, no, ganun, no. Talagang pati na rin ang isang paanyaya na bumaling sa Diyos. Napakabuti po ng Panginoon na nakikita natin dito yung pagtawag sa atin, no, yung mag-aalok niya na tayo ay bumalik sa Kanya na may pagpapakumbaba, na may paghingi ng kapatawaran, no, na nandun tayo sa totoong pagsuko, na inilalapit namin, Lord, hindi namin kaya. Panginoon, patawarin mo kami, no? Ito yung mga nagawa namin at nakita namin hindi namin kaya, at sa iyo po kami patuloy na lumalapit, patuloy na umaasa at nagtitiwala. Ganun sana, no, mga kapatid, kasi ito po yung mensahe dito ng talata. At sa ganun, no, ito ay isang malalim na pagpapahayag ng tensyon sa pagitan ng kahinaan ng tao at banal na alok ng pagtubos, na sumasaklaw sa esensya o sa kahalagahan ng pag-unawa sa kasalanan at kaligtasan ng mga taong sumusunod sa Panginoong Diyos. Mahirap umamin. Yan ang pinakamahirap, no? Mahirap i-acknowledge yung naging kasalanan mo. Yan po yung pinakamahirap talaga, no? Pero again, sa naging yung pamumuhay, yung journey ko dito sa
sa touching live, sa pamananampalataya ko sa Panginoon, yung hirap ng pag-amin ng kasalanan is dahil sa biyaya ng Panginoon, patuloy niya akong binibigyan ng karunungan to accept, no? Hindi ko maisa-isa pero marami. Sa mga nakakilala kay Pastor Tom, di ba? Sa totoo lang, dami ko po natutunan. At sabi ko, maging open, pero i-validate syempre yung sinasabi. At doon natin makikita yung pagkakamali natin. Hanggang sa ito ay aminin natin sa Panginoon at tayo magpatuloy sa Kanya, no? Patuloy sa kanyang presensya. So, napakasarap po actually pag mabigat, masakit, pero pag naamin mo na siya ng totoo, hinahihag mo sa Panginoon at grabe po ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo, no? At yun po yung nararanasan ko every time na ako po ay talagang aminado, no? Hindi tayo perfecto, pero ang talata ito ay isang pag-amin ng kasalanan at isang pagkilala sa pagkaasala sa harap ng Diyos. Kinikilala ng talata ang napakalaking presensya ng kasalanan sa buhay ng mga tao at kung paano ito nagsisilbing patotoo laban sa kanila. Ang pariralang, ang aming mga pagsalangsang ay marami sa iyong paningin, sa King James Version, o maraming beses kaming naghimagsik laban sa iyo, sa MBB, ay nagbibigay diin sa kamalayan ng Diyos sa kanilang kasalanan. Walang naitatago sa Kanya. Kaya po mga kapatid, hindi natin malilin lang ang Panginoon, no? Ano man ang nakikita ng tao sa atin na maganda, kung hindi naman totoo at tayo ay sa sarili natin ay hindi tayo totoo. Alam po ng Panginoon yan. hindi mo kailangang itago, pero ang kailangan natin gawin is aminin natin. Ihayag natin kasi ito po yung nagpapakita ng pagpapakumbaba, no? Totoong pagsuko sa Panginoon. Ang pahayag na alam namin kami na naging makasalanan o ang aming mga kasalanan ay nagpapatotoo laban sa amin ay nagmumungkahi na ang kanilang mga kilos ay nagpapakita ng kanilang pagkakasala na hindi nangangailangan ng mga panlabas na saksi. Ang pagkilala sa kasamaan ay nagpapakita ng kababaan ng loob, no? Yun nga po yung pagpapakumbaba at pangangailangan na para sa pagsisisi at kapatawaran ng Diyos. Yung pag-amin pa lang po, it's very ang laki ng yung nakatarak sa puso mo, no? Yung magawa mo yung pag-amin sa kasalanan mo sa harap ng Panginoon ay malaking kagaanan po yun para sa isang mananampalataya na ito po yung nag-aalis ng pride. Yan. Nag-aalis ng nakakahadlang sa totoong pagsuko sa Panginoon. At dito nakita natin na nakita nila, no? Nakita ng mga taong ito na sila ay nagkasala, no? Nagkakaroon sila ng maraming beses na pagtanggi sa Panginoon. Ang paggamit ng salitang maraming beses ay nagmumungkahi ng kanilang mga kasalanan ay naipon at umabot sa isang malaking lawak. Ang pariralang alam namin kami naging makasalanan, nalalaman namin ang aming mga pagkaasala, ay nagbibigay diin sa ideya na ang mga pagkakamali ng mga tao ay hindi may kakaila at ito ay nagsisilbing ebidensya ng kanilang pagkaasala sa harap ng Diyos. Again, isang napakagandang mensahe ng talatang ito na tayo ay matuto, no? Na i-acknowledge yung simpleng pag-acknowledge na ng ating ginagawang kasalanan. Ito po isang laking paglago, no? Spiritually, no? Kasi nga po ito ay isang step. This is the first step, no? Na ma-realize mo na ikaw ay tumalikod sa Panginoon. Nagkaroon ka ng pagtanggi sa kanyang kalooban, no? At sa panahon natin, maraming ganyan, no? Pinipilit pa rin na hindi sila nagkasala
sinisisi yung kasalanan sa iba at pilit tinatago, no? Pero at again, wala tayong maikakaila sa harap ng Panginoon. Again, ang pagkilalang ito ay isang mahalagang hakbang sa proseso ng pagsisisi. So yun po yun, no? Once na-acknowledge natin yung ating kasalanan, ito na po yung step or yung direksyon papunta sa pagsisisi at paghingi ng kapatawaran mula sa Diyos. This is the process, no? At nakita natin, sila ay umamin. Sila ay tinanggap nila na sila ay nagkasala. Sa atin, sa pamumuhay natin ngayon, no? Gaano ba natin to mas binibigyan ng kahalagahan yung pag-amin, yung pagtanggap? Alam natin na nagkasala tayo. Diba, may pinagawa tayo doon sa isa nating kaibigan, sa ating nating kapatid. Tapos nagkamali siya, tapos yung iba, ang gagawin, iwas pusoy, hugas kamay, no? Actually, alam niyo po yung nangyayari ganon, hindi mo napapasin, bumibigat. Bumibigat ang iyong damdamin kasi alam mong may nagawa ka kung bakit siya nagkasala. At part ka nun. Pero ang ginawa mo, tinatanggi mo at ibinabato mo sa ibang tao. Actually, napakaano po niyan. Ang tawag ko dyan is, iwas pusoy, hugas kamay, no? So, marami pong ganyan. Even mga Christian, dami po, no? Sa loob ng church, pinipilit nila na, oh, hindi ako may gawa niyan. Ako po ay walang karapatan, no? Ako po ay walang ginagawang, wala akong parang galit o something. But again mga kapatid, hindi po natin ito maitatanggi sa Panginoon. Para tayong umarap sa salamin at sinampal natin yung sarili natin dahil alam natin nagkasala tayo. Pero pilit pa rin natin dine-deny. So beware mga kapatid. yan yung gusto kong bagsakan, no? Beware mga kapatid. Diba, akala mo wala ka na. Akala mo hindi ka nagkakasala, wala kang kinalaman, pero ikaw pala yung main actor. Naalala ko tuloy yung Koreano kong chef, no? Pag may mali do sa nilutong pagkain, ang tanong niya lagi, who's the actor of this? who's the main actor of sino may gawa nun, no? At hindi agad umaamin yung may kasalanan, no? But again, it's a big help po sa isang tao, yung pag-amin. Yung pag-amin, yung pag-acknowledge, yung pagkaroon ng kamalayan sa nagagawang kasalanan. So, mababasa sa tema na talatang ito ang sentro ng mensahe ng buong Biblia. Ang ideya ng pagkakasala ng tao at ang pangangailangan para sa pagsisisi at pagtubos ay ang paulit-ulit na tema sa buong salaysay ng Biblia. Ang talata ay sumasalamin sa pag-unawa ng Biblia sa kalikasan ng tao bilang likas na madaling magkasala at nangangailangan ng banal na interbensyon para sa kaligtasan. Ang konsepto ng mga pagsalangsang at mga kasalanan ay nagdadala ng mabigat na simbolismo sa tradisyon ng mananampalatayang Hudyo. Ang kasalanan ay kumakatawan sa pagtanggi sa kalooban ng Diyos at pagtalikod sa katwiran, no? Pansinin natin pag paano naman yung inamin ng lahat? Problema na nung kabilayan, pastor, no? At makikita po natin na isang paraan ito upang tayo ay makalaya, no, doon sa nagpapalugmok sa atin. Makikita natin yung kalikasan ng tao na talagang nandun yung ego, nandun yung pride. Pero dito, paulit-ulit na sinabi sa Biblia na bilang likas at madaling magkasala, nangangailangan ito ng banal na intervention. Madalas na itong inuugnay sa moral at spiritual na katangian. Gandang gabi, Brother Edgar, yan. At ang mga bunga ng kasalanan ay nilalarawan bilang humahantong sa pagkakahiwalay sa Diyos at sa pangangailangan para sa pagbabayad sala. Yung paghingi ng kapatawaran, yung paghingi ng sorry, no?
it's a big, ano po yun, it's a big removal or release para doon sa taong nagkasala. Pero doon sa taong ginawa ng pagkakasala, kung wala kang tunay na pagtanggap sa pagsusori ng tao, tandaan po natin, ikaw po ang magkikerry niyan. At alam po ng Panginoon kung totoo mo pinatawad mo na yung tao, hindi. Kung totoong okay ka na. No? Okay ka na ba talaga o hindi pa? No? At hindi mo po yung idulog sa Panginoon. Yun po yung no? Banal na intervention ng Diyos. Yan. Ang konsepto ng pagsalangsang, yun nga po, no, madalas itong iniugnay sa moral at espiritual na katiwalian at ang mga bunga ng kasalanan ay nilalarawan bilang humahantong sa pagkakahiwalay sa Diyos at sa pangangailangan para sa pagbabayad sala. Sinulat ni Propeta Isaiah ito, no, noong panahon nga po na bagsak sa spiritual at moral ang mga tao sa Israel, no? At alam natin sa Juda ay marami silang pagtalikod na ginawa kay Yahweh. Itinuturo sa atin ng talatang ito ang tungkol sa kabigatan ng kasalanan at ang kahalagahan ng pag-amin at pagpapakumbaba. Ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin mula sa Diyos. Gumagawa ito ng pagitan o gap, no? At may mga kahinatnan na nakakaapekto sa kapwa, individual at komunidad. Binibigyan din ang talatang ito ang pangangailangan para sa katabatan sa harap ng Diyos. Pagkilala sa ating kasalanan sa halip na itago ito o gumawa ng dahilan. Tinuturo nito ang pangangailangan ng pagsisisi bilang unang hakbang. Yun nga po, no, sa atin, no? Sa atin sa panahon ngayon, actually ito po ay talagang naging matinding sitwasyon ng mga Israelita at tayo sa panahon natin ay makikita natin kung gaano nagiging mabigat yung isang bagay na hindi natin inaamin, no? Especially sa harap ng Panginoon. Ito yung nagkukos lalo ng bigat, ng burden upang tayo ay magkaroon ng kabigatan. Dahil sa kabigatan, pwede maapektuhan yung ating paglilingkod sa Panginoon at ganoon din sa relasyon natin sa kapwa. Dahil miserable ang buhay mo, nagiging miserable din ang buhay ng tao sa paligid mo. Damay-damay. No? Yun po yung nangyayari. That's why hindi na tutugunan ang dapat na paglilingkod sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, yung ginagawa natin sa church ay hindi po yan para sa sarili natin, hindi lang po yan para sa pastor, hindi po yan para sa mga kung sino man na bumibilib sa inyo, kundi ito po ay para sa Panginoon. Siya po yung sentro. Siya po yung sentro, gilid at harap, no? Walang iba. Kung tayo ay magkakaroon ng problema at tayo ay mako-compromise yung ating gawain, ito po ay ating obligation sa Panginoon. Responsibilidad natin ito, no? Tinalikuran natin yung ating ministry. Tinalikuran natin yung pinapagawa ng Panginoon dahil lang sa ating mga naipong mga bigat sa ating puso. Mga kapatid, yun po ay nagpapakita ng hindi pagtitiwala sa Panginoon. Yan ay hindi nagpapakita ng totoong pagsuko o totoong pagsunod sa Panginoon. Kasi, nandiyan pa kinikip mo pa pinipilit mo pang kayanin pero hindi mo kaya. Kaya po mga kapatid, ang dami ko natutunan dito. Totoo lang, no? Tinuturo sa atin ng talatang ito ang tungkol sa kabigatan. Kabigatan ng kasalanan at ang kahalagaan ng pag-amin at pagpapakumbaba. Ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang pag-uulit ng ating mga pagkakasala at ang ating mga kasalanan ay nagbibigay diin sa bigat. No? Gabid, nagbibigay diin na sa bigat at laganap na kasalanan sa buhay ng mga tao. Ang struktura ng talata ay lumilipat mula sa labis na katangian ng kanilang kasalanan patungo sa kanilang pagkilala dito. Nagpapakita ng pag-unlad tungo sa pananagutan
ang paggamit ng silang na salitang magpatotoo ay nagpapatibay sa ideya na ang kasalanan ay hindi maikakaila at dapat tugunan. Grabe, no? Grabe po yung message. I think lahat talaga tatamaan eh. No? Lahat tatamaan sa bahaging ito na tayo ay kinakausap ng Panginoon. Ano ba ang nagpapabigat sa puso mo? Bakit hindi mo ipagkatiwala sa akin? Dahil sa hindi mo pag-amin, nabibigatan ka at ito'y nagiging dahilan ng hindi mo pagsunod. Hindi mo pagtugon sa iyong pagkatawag, sa iyong purpose, no? At hindi mo napapapurihan, no? According kay Yahweh. Sa awit 51:3-4, ito po yung kay King David, no? Sabagat nalalaman ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng masama sa iyong paningin. Ang awit na ito ay sumasalamin sa tema ng pagkilala sa kasalanan sa harap ng Diyos. Alam niyo po, ang isa sa pinaka masasabi kong totoo sa pag-amin ay ang kagaanan at ang kapayapaan ng puso. Yun po, no? Yung totoong pag-amin, totoong pagsuko sa Panginoon, no? Wala nang mga sabi niya parang multo, no? Wala nang bumabalik-balik, paulit-ulit, no? Sabi niya Sarah G, ikot-ikot lang, no? Pero yun po. 1 John 1:9, again, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Iniuugnay ng talatang ito ang pangumisal sa pangako ng Diyos sa kapatawaran. No? Kasi nga, sa 8 and 10 is tumutukoy doon sa kung sino man ang hindi nagkakasala at sa 10 naman kung sino ang hindi nagkasala, kaya sabi niya sinungaling ang Diyos. No? So, kailangan natin aminin. Kasi ito po ay nagpapakita ng pagpapakumbaba. Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwatian ng Diyos. Pinapaalala nito sa atin ang kabuuan o universal ng kaligtasan at pangangailangan para sa biyaya ng Diyos. Para sa ating mga mananampalataya ngayon, yan, ito yung mga favorite part ko. Ito po ay isang panawagan para sa pagsusuri sa sarili at pagpapahayag ng mga nagawang mali. Pagpapahayag ng mga nagawang mali sa harapan ng Diyos. Pinapaalala nito sa atin na ang kasalanan ay hindi maaaring baliwalain o itago sa Diyos. Again, alam niyo po, wala laman ang puso natin. No? Yan. So, ang pagkilala sa ating mga kasalanan ay isang kinakailangang hakbang tungo sa pagdanas ng kanyang kapatawaran at pagpapanumbalik, hinahamon ng talatang ito tayo mga mananampalataya na panagutan ang ating mga kilos at umasa sa biyaya ng Diyos para sa pagbabago, for the restoration, for new beginning. No? Hindi po tayo makakausad kung hindi tayo aamin o hindi natin i-acknowledge yung ating mga nagawang kasalanan. Bagamat itinatampok ng talatang ito ang katotohanan ng kasalanan, pinapakita rin ito ang pag-ibig ng Diyos. Tulad nga po na nabanggit ko kanina, no? Sa nagawa ng mga tao sa Israel, ang Diyos ay nandito pa rin, no? Nag-aanyaya ng panunumbalik at pagsisisi. Yun yung simpleng pag-amin, simpleng pagtanggap na ikaw ay makasalanan, na ikaw ay nagkasala, ito nagawa mo. At humingi ka patawaran. Ang Diyos po ay nandyan, no? Sa prodigal son, nakita natin kung gaano niya nilustay, no? Kinuha yung yaman niya, nilustay yung pera niya hanggang sa dulo. Nakita natin yung ama, open arms. Open arms pa niya tinanggap. Bakit? Kasi nakita niya nagsisi. Nakita niyang umamin sa kasalanan.
direktang itinuturo ng talatang ito ang pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Again, wala tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili, kundi ang tanging handog ng Ama, ang Panginoong Jesus. Yan, sa Isaiah 53:5, naparito si Jesus upang pasanin ang kabigatan ng ating mga pagkakasala, na alisin ang pagkakahiwalay na dulot ng ating mga kasalanan, at alisin ang pagkakahiwalay nito. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tinupad niya ang katarungan ng Diyos habang nag-aalok ng kapatawaran at ang bagong buhay sa lahat nagtitiwala sa Kanya. 2 Corinthians 5:21. Yan. So, again mga kapatid, ang talata ay nagtuturo sa atin tungkol sa kabigatan ng kasalanan, sa kahalagahan ng pagtatapat, sa kahalagahan ng pag-amin. Ito ay isang moral at spiritual na pagkukulang ng tao sa Juda, na naging sanhi ng kanilang paglayo sa Panginoon. Again, ang kasamaan o isang termino na tumutukoy sa likas na kasamaan at katiwalian sa moral na nasa loob ng mga tao, na mas kinikilala nga na dapat natin itong aminin sa Panginoon. Again, sa huling, sa pagtatapos ng talata, no, 8:35 na pala. Ang pagkilala at pag-amin sa ating mga kasalanan ay ang unang hakbang tungo sa pakipagkasundo sa Diyos. Kung paano kinikilala ng mga tao ng Juda ang kanilang mga kasamaan, dapat din tayo maging tapat sa ating mga pagkukulang sa usaping moral. Ang pagtatapat ay mahalaga sa buhay Kristiyano. Ito ay hindi lamang pag-amin ng pagkakasala, kundi isang hakbang tungo sa pagpapagaling at pagpapanumbalik sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang pagkaroon ng kamalayan o awareness sa ating mga naging nagawang kasamaan ay dapat na umakay sa atin na mamuhay ng higit na dapat, no, na nakaayon sa kalooban ng Panginoon at naghahangad na iayon ang ating buhay sa kalooban niya at nagsusumikap para sa kabanalan. Again, ang talatang ito ay tinatawag na tayo ay maging tapat, no? Tinatawag tayo nito na tapat na harapin ang ating pagkakasala at yakapin ang kapatawaran at kalayaan at dumarating sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Yun po mga kapatid, actually napakaganda po ng Isaiah, no? Ang dami ko natutunan dito, mga simple details na ito po ay nagdadala ng kabigatan sa atin. Pero again, sa dulo nito, nakaantabay lang po ang Panginoon sa atin. Naghihintay sa atin na tayo manumbalik, magsisi, at sumunod sa Kanya. So mga kapatid, doon lang po muna natin tinatapos ang ating pag-aaral ngayon. Hindi na habol yung 13, no? Bukas po ulit tayo magkita-kita alas 6 ng gabi, Sabado, no? Maraming salamat. Po ay marami tayong natutunan. Na-realize, natandaan po natin, always beware. Yan. So, alam ng Panginoon, yung laman ng puso natin. Aminin natin. Hindi rin tayo makapagtago sa Kanya. Aminin na natin. So, yun po, no? Sama-sama po tayo muli manalangin para sa ating pangwakas na gawain. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa karunungan na bigay mo sa akin, sa amin, Panginoon, na maunawaan namin na ang aming hindi na pag-amin, kundi ang pagsuko, pagpapakumbaba at pag-acknowledge sa aming mga kasalanan, na ito ay nagdadala ng paglayo, nagdudulot ng paglayo mula sa iyo. Naway, Panginoon, ang bawat kapatid na nakarinig at makakapanood ng recording na to ay matuto, maunawaan at may pamuhay ang mga salita mo, na ito ay nagpapatuloy sa paglapit sa iyo at pamumuhay ng panibago. Maraming salamat po, Ama. Samahan niyo po kami sa gabing ito. Sa iyo lamang po namin tinataas ang lahat. In Jesus' name, Amen. Yan, maraming salamat, Pastor Dom. Punsa ko sa Jared, from Cebu. Cebu nga po, sorry ka. Thank you, Bob. The Redgar. Ilag, Pastor Dom, ilag. Yan, si Pastor Nanding, yan. At Pastor Dennis, syempre. Maraming salamat po sa pag-join. At sa lahat po ng mga hindi ko nakikita,
na pangalan. Maraming salamat po. Tayo po ay mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Nagkakasala, pero tayo ay dapat na matutong umamin, matutong tumanggap ng pagkakamali, at tayo ay magsisi. Maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo bukas ng gabi. Maraming salamat. God bless. To God be the glory.